Pwersayawan sa barangay, sama-sama tayo mag-enjoy. Kembot talo natin da, good vibes ang iaalay. Imbes na magmarites, join na sa'yo tayo best. Happy body, happy life sa sayaw, when isang natin. Magandang hapon mga kayugyugan, ito na naman ang inyong VPSBC at nandito tayo ngayon sa panibagong episode na Pwersayawan sa Barangay. At alam nyo ba kung nasaan ako ngayon? Nandito lang naman tayo sa Malibay kung saan nag-umpisa ang sunduan. Ito yung sunduan kapag ginaganap ang Santa Cruzan, diba? And dito rin ginaganap yung mga sinasabi nila mga senakulo. And ito ay maraming mga history na ginanap dito sa bayan ng Malibay, Pasay. At tingnan natin, sino ba dapat ang ating mamit ngayon? Halika kayo, samahan natin. Hanapin natin ang ating mga super live Pwersa ladies. Tara, samahan nyo ako. Magandang hapon po. Ito po ba ang Super Live Pwersa Ladies? Bakit po? Pwede ko po ba kayong maimbitahan sa aming Pwersayawan sa Barangay? Oo! At ready na kami sa Pwersayawan sa Barangay!
kayugyugan, at andito tayo ngayon. Kasama ko na ang mga taga Super Life Persa Ladies. Mag-hi naman kayo sa kanila. Nako, grabe. Ang gaganda ng mga damit ninyo. Para kayong mga Christmas tree. Diba? Ang gaganda. Christmas! Yes, nanggaganda. Nako, bago ang lahat, paano ba nabuo ang inyong grupo? Ganito yan, ma'am. Nag-start kami 2018 before the pandemic. So, iba halo-halo pa, lahat ng nanay, kabataan, seniors dito sa plaza. Tapos, nung nagkaroon ng pandemic, medyo naghinto ang lahat. Bumalik ang saya ng plaza nung matapos ang pandemic noong 2020. Ngayon, nung bumalik na ang Sumba ulit sa 2020, nagkaroon na ngayon ng dalawang grupo. Napag-isipan na gumawa ng isang grupo lalaban sa mga event. At yung isang grupo naman, yung mag-i-stay talaga na nagsusumba dito sa plaza. Doon po kami nabuo, doon po nabuo ang Super Life Persa Ladies na kailangan itong mga grupo na to. This is the core. Core po ito, mga pili ito. Talagang mga palaban po itong mga grupo nito. Tita Malu, ilan ba ang grupo ng inyong grupo? Sa ngayon po, solid kami 16. 16. So itong 16 na to, ito yung mga sinasabi mo na sumasali ng competition? Ito po. Kayo pala yun. At mga kayugyugan, sila pala yung lagi natin nakikita. Ting may mga event tayo na sigurado ay na-feature na namin yan nung mga nakakarang mga events natin. Yes po, yes ma'am. At ang kagandahan po niya, ma'am, hindi kami nabawasan. Wow. Ano kami nagsimula, 16 kami nagsimula nung 2020 hanggang ngayon, 16 pa rin kami. Wow! Very good! Naku, napakahirap na magkaroon ng 16 sa grupo. At take note ang mga edad ninyo hindi pare-parehas. Pero napaka-challenging. Sino sa inyo ang talagang namumuno para kayo ay magkaroon ng pagkakaisa? At gaano kahirap gawin ito? Unang-una, ang hirap. Kasi dalawang grupo. Oo. Pero nagpapasalamat kami dahil meron kaming isang tao na nagtiwala unang-una sa akin. Pangalawa siya at sumunod din yung iba. Dahil nakita namin na yung mga kasama namin ay kayang-kaya naming gampanan ang bawat galaw, lalo na sa hatawan. Wow! Nagkakaisa ang mga mother. Yes! Walang imposible. Yes! Basta sayawan, hatawan. Yes! Panalo, matalo, panalo pa rin. Yes. Go pa rin. Kaya kami nabuo. Kahit saan kami ang laban, nandoon ang Super Life para lumaban. Kung saan yung laban, susuporta ang Super Life, lalo na sa puwersa. Sobra na nakaka-amaze yung yung sinabi mo na talagang kahit na 16 at 2 grupo, talagang hindi kayo natinag, at kung saan ang laban, yan talaga ang mga Super Life Persa Ladies. Pero syempre, alam ko kung gaano pinagdaanan ninyo dahil I'm sure ilan sa inyo ay also a working mom. Tama ba? Yes. Malaman ko dito, sino ba ang mga working mom dito? Kami po. Madami. Pero gusto ko malaman sa iyo, as in PX Jackie, paano mo na-manage na ikaw ay isang member ng Super Life Persa Ladies at the same time, ikaw ay nagtatrabaho. Paano mo na-manage ito bilang isang mommy din as well? Ako po, bilang nagtatrabaho po, hindi naman po hadlang sa akin yung dance fakeness kasi parang nag-i-enjoy nga po ako, parang nag-i-expired po ako doon sa ginagawa ko. Kasi kahit nagtatrabaho ako, parang feel ko nagda-dance pa rin ako. Tapos parang ina-expired ko kahit sa mga mami na nagwo-work, na kahit nasa work sila, pwede rin silang mag-i-enjoy magda-dance fakeness. Kahit sa walang problema yon. Tapos, at saka sa mga problema, parang tanggal stress. Tapos hindi nila naisip kasi hindi yung puro lang sa bahay na naglalaba, nagluluto, naglilinis. Tama, yes. At is importante, hindi pa rin nawawala yung bilang nanay, yung may oras sila para sa dance fakeness. Yay!
Nako, gustong-gusto ko yun ha, na talaga naman ang dance fitness, mga mommies at mga kayugyugan dyan, ito talaga ay nakakapagpatanggal talaga ng stress. At kami mga mommies, hindi hadlang sa amin na kami ay mga may edad na at nagdami na ang mga anak namin para wagkaroon kami ng aming para sa sarili natin. Di ba mga mommies? Napaka-importante yan. Pero syempre, alam mo, ina-expect kasi nila, pag tayong mga mommies, dapat sa bahay lang, pag weekend, tsaka diba, pag sumasali tayo, lagi tayong nasa labas, tsaka hindi ba naging hadlang yung mga asawa ninyo, mga anak ninyo, na lagi na lang sabi, ano ba naman yung mami, kung weekend na lang, lagi na lang kayo wala sa bahay. Para po sa akin, yung husband ko, hindi siya naging hadlang. Kasama pa nga namin siya minsan eh. Siya yung kumukuha ng picture sa amin. Tsaka masaya siya na nag-fitness ako, naggaganito, nagsasayaw ng ganito kasi natatanggal yung stress ko, hindi lang sa bahay ako palagi. Yun. Wow, ang galing! Ayan ako ha, mga daddies, darating na. Ito mga daddies natin, dapat talaga sinusuportahan ninyo ang inyong mga asawa sa kanilang ginagawa. Kasi hindi naman natin ito ginagawa para lang magpaganda. Ito ginagawa natin para sa sarili natin. Kesa naman, anong gusto nila? Magbunga nga tayo na magbunga nga sa bahay. Diba? Pansinin natin ng mga, bakit ka na lang gabi? O inom ka na lang ng inom. Diba? So at least ito, pag busy tayo sa mga ganitong ginagawa, natatanggal ang mga negativity. Yan. Tsaka, tingnan nyo naman ang mga ngiti ng mga mami. Ang gaganda nila, diba? Ayan. Yan po ang nagagawa ng dance fitness sa ating community. Yan. Siyempre, no, tayo mga sumasama sa ganito, hindi lang naman tayo dapat panay kasiyahan lang, enjoy. Dumating ba sa point na kayo merong mga community service na dahil sa mga talento ninyo, nakatulong kayo sa ibang tao? Yes. Meron. Okay, pwede bang malaman ko saan to? Sino ang pwede? Oh, mami. Nakakaano naman kami sa mga barangay, nakakain kami ng mga tupad, nakakapagwalis kami sa mga karsada, nakakaroon kami ng counting ang halaga na ibinibigay sa amin. Wow! Anong tawag doon ay? Sa ano yun sa dole ang tupad. Binibigay yun sa mga barangay. Maswerte ka kung maabutan ka ng papel para sa tupad. Magkakaroon ka ng sweldo sa tupad. Mahalaga rin ang binibigay sa So, ibig niyo sabihin, kayo ay nagtatrabaho sa ating community. Ibig sabihin, tama? At kayo ay dahil doon sa ginagawa ninyo, nakakatulong kayo sa inyong paligid para maging malinis ang ating community. At kahit pa paano, whatever, malaki man o maliit man ang inabot sa inyo, it doesn't matter. Diba? Ang importante, nakatulong tayo. Nako, very good yan. Palakpakan natin yan. Alam nyo, napaka-importante na ito talaga ay tayo ay nagiging instrumento ang mga community nyo, ang ginagawa ninyo para makatulong tayo, hindi lang para sa sarili natin, but as well, itong mga nasa paligid natin, diba? Yeah, very good. Pero, I have another question. Alam ko, kahit mga may edad na tayo at tayo ay medyo marami ng experience sa buhay, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na nagkaroon ng mga hidwaan at papaano nyo ito nasolusyonan? Minsan, merong hidwaan. Hindi naman nawawala sa grupo yun eh. Diba? Pero, naayos sa pag-uusap. Hindi sa nag-iipon ng galit. May tampuhan, merong, hindi nawawala yung inggitan eh. Yung magsasabi na may kulang, merong ganyan. Yun lang. Kulang saan? Sa bigayan ba ng ng mga panalo? Minsan. Pero may nangyari ba sa inyo na, ay bakit itong dala mong costume? Dapat ito ang costume natin ngayon. Meron bang ganyan? Oh my God. I'm sure meron din sa inyo na, bakit ngayon lang kayo? Eh di ba ang call time natin itong time? Grabe, no? Ito yata yung mga regular na pinag-aawayan ng mga grupo. Pero, at the end,
Nangyayari ba na nagkakaroon kayo ng competition pero nag-aaway-away, may away pa rin during the time? Yes. Meron? O maikwento mo nga sa amin, Tita Malu, paano nyo minanage yun na, di ba, kunyari, ikaw mag-aaway ka, tsaka itong dalawa, magpe-perform kayo. Naging maganda ba yung performance niyo on that? Or paano nyo ginawa siya? Kasi yung inggitan, away, ginawawala eh. Yeah. Basta bago kami mag-event, nag-uusap kami, nagpe-pray kami, kung ano man yung problema natin sa isa't isa, alis muna kasi event ito. Yeah. Kaya magtataka ka sa amin kahit na may tampuhan ng bawat isa, pero pagdating sa sayawan, lumalabas talaga yung hatawan. Na lumalabas yung naman na may papagmalaki ko sa grupo. And then after the sayaw, galit ulit sila. Yun ang maganda din. Akala ko, pagkatapos ng event, pati-pati na. Hindi pala. So parang nangyari lang, okay, let's post mo na mga away. Yan. Aura muna tayo kung aura. Yeah. Isasagtabi muna yung away para lang sa competition. Tama naman. Yan ang pinakamaganda rin sa ating ginagawa, di ba? Na pag nandun na tayo sa stage, dapat iisa ang hangarin ninyo. Right? Ang objective, iisa. Pagdating nun, back to normal na kung ano man yung mga away, which is okay din naman. Tsaka sinasabi ko po sa kanila, bago pa magsimula ang event, manalo, matalo, panalo na tayo. Kasi hindi lahat ng tao, mayroong katulad ng lakas ng loob natin, mayroong katulad nating nakakasayaw at nakakapag-perform. So yung palang panalo na tayo. Wow! Dagdag na lang yung awards. Grabe, napakaganda yata ng attitude na pinapakita natin sa inyong mga nanonood na mga kayubyugan, no, na kahit anong mangyari, di ba, dahil isa ang goal natin, dapat nagkakaisa tayo. At siguro isang bagay din na nagustuhan ko sa inyo, you pray before you start the competition. And you know also to accept kung manalo kayo at manalo, hindi kayo yung makikipag-away. Wow, walang ganon walang away. Wala yung makikipag na bakit ito ang resolve? Bakit ganito? Walang ganyan. Very good kayo dyan. Isa yan sa mga bagay na kailangan nyo talagang ipagmalaki. At hindi rin kayo yung mga grupo na nagpo-post sa wall kapag mali ang kanilang mga judgment. Walang ganon. Okay. Hindi yung sisisihin ang coach na na-assign sa inyo kung bakit kayo natalo. Wala rin ganon. Very good, very good. Palakpakan nyo ang bawat isa sa inyo. Okay, so since na ito mag-end na tayo, so bago tayo matapos, kailangan natin mag-plug. Baka naman meron kayong mga gustong pasalamatan dyan. Gusto po sa amin pasalamatan yung mga taong sumusuporta sa amin, yung mga hundreds and thousands of fans po namin. Supportahan niyo po ang aming Facebook po, ang aming Super Life Puwersa Ladies. Yes. Yung aming po mga messengers, lahat po ng sayaw namin nandoon. Unang-una po lagi namin kami nagpapasalamat. Siyempre doon kay God, siya muna siyempre. And then nagpapasalamat kami sa bawat isa, sa mahabang pasensya, sa unity, sa pagmamahalan, sa lahat ng pinagsamahan namin. And then nagpapasalamat din po kami dito sa It's Your New Choice. Yes. Kay Ma'am BP SBC at kay President Ian. Nabigyan kami ng pagkakataon na maipakita ang galing namin. Yes. Diba? Maipakita ang galing namin at makausap din namin kayo at maipahayag sa inyo na ang Super Life Puwersa po ay ready kahit sa ang event kung saan nyo kami kukumbidahin. Yes. Maraming salamat sa pagsubaybay po nyo, sa mga nagla-like and share at nagko-comment po sa aming mga page. Patuloy nyo po kaming subaybayan at marami pa po kayong makikita at makapapanood ng mga sayaw po namin sa mga darating na panahon. Yes! Oy, nako, eto pa, merong humahabol. Okay, o sige, go na. Don't forget to subscribe, like, and share. The Super Life Puwersa Ladies ay handang maghatid sa inyo ng magandang at maraming mga event na sasalian. Yay! Ito ang inyong VPSBC at kayo ay nanonood ng It's Your New Choice! Puwersewan sa barangay, sama-sama tayo mag-enjoy. Kembot talo natin, good vibes ang iaalay.
Imbes na magmarites, joy na sa'yo tayo bes. Healthy body, happy life sa sayaw, well isang hatid.